Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Mahirap ang sitwasyon ng isang relasyon kung ang iyong kapartner o kasintahan ay mapang-abuso at manloloko. Kahit na mahal mo pa siya, mapipilitan ka ring sumuko dahil hindi mo na kaya pang tiisin ang sakit. May pagkakataon din na unti-unti ka nang magigising sa katotohanan at mawawala ang iyong pag-ibig sa kanya. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angeli. I am 29 years old at sumulat po ako sa programa ninyo dahil meron po akong gustong ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Way back 2008 po ito nangyari sa buhay ko. 16 years old pa lamang ako noon at malapit na akong magtapos noon ng high school nang makilala ko si RJ. Hindi po niya tunay na pangalan. Si RJ ay isa sa mga manliligaw ko na pumukaw ng aking pansin. At dahil nasa kanyang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin ko siya ng oo. Papadudot naging masaya ang relationship namin ni RJ hanggang minahal ko siya ng todo-todo na umabot sa pagsuway ko sa mga magulang ko. Nang mga panahong yon ay pinagbawalan kasi ako ng magulang ko na makipag-boyfriend dahil bata pa ako, pero sinuway ko sila. Tumakas ako ng tumakas para lang makipagkita kay RJ. Pero hindi naglaon ay nabuking din ng mga magulang ko ang totoo. Nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko kay RJ. Pero sa paglipas ng mga ilang buwan ay wala rin silang nagawa kundi ang tanggapin ang boyfriend ko. Papadudot ramdam na ramdam ko naman kay RJ na mahal niya ako. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko na pagtataksilan niya ako. Pero isang gabi isang balita ang magpapabago ng lahat. Nasa labas ako noon at pauwi na sana ng bahay nang makasalubong ko si Gail. Angeli, buti naman at nakita kita. Salubong sa akin ng aking kaibigan. Hiwalay na ba kayo ni RJ? Tanong pa nito sa akin. Hiwalay? Hindi Mariing kong pagtutol sa mga sinabi niya. Bakit naman kami maghihiwalay ni RJ? Nagmamahalang kami. Maayos naman ang relasyon namin. Kung ganun other woman pala ni RJ si Let. Napapailing na wika naman ni Gail. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Anong sabi mo, may relasyon ng boyfriend ko at yung babaeng maharot na yon? Oo sis, ang sweet nga nila nung nakita ko kaya akala ko break na kayo. Yung pala hindi sagot nito. Nanlumo ako sa aking mga narinig, Papadudut. Nang hina ang aking buong katawan at hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ni RJ. Kasi ibang pagkakakilala ko sa aking boyfriend. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaki manloloko ng babae. Bukod sa nararamdaman ko naman na sincere siya noon sa panliligaw niya sa akin at kahit natutol pa ang parents namin ay ipinaglaban pa rin niya ang aming pagmamahalan. Kaya hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng gano'n ng aking boyfriend. Baka naman magkaibigan sila tapos inakala mong naglalambingan na sila. Nagbabaka sakali pa rin ako noon na mali ang nakita ng kaibigan ko. Ano ka ba? Kahit na magkaibigan pa sila, hindi dapat sila nag-holding hands ng gano'n at naglalambingan kasi masagwa. Lalo na't alam ng marami na may girlfriend na si RJ at ikaw yun. Sa sinabing yon ni Gail ay mukhang hindi na nga mababago pa ang katotohanang niloloko ako ng aking boyfriend.
Depressed nga ako nitong mga nagdaang linggo dahil sa tambak ng projects tapos dumagdag pa ito. Matamlay kong sabi sa aking kaibigan. Bakit hindi mo tawagan si RJ para magkaalaman na? Suhestyon naman ni Gail. Huminga lang ako ng malalim, Papa Dudut. Wala ring saysay kung tatawagan ko pa si RJ dahil lang doon. I-deny lang niya sa akin ang lahat. Alam mo sis, dapat kausapin mo na yung boyfriend mo. Hindi sa nakikialam ako pero dapat malaman ni RJ na ayaw mong ginagawa niya sa iyo yon. Sige ka, baka mamihasa yon. Ang payo sa akin ng aking kaibigan. Papadudot ng gabing yon ay parang wala ako sa sarili na umuwi sa aming bahay. Hindi na ako naghapunan at sa halip ay dumiretso kaagad ako sa aking kwarto at dito nagpa siya akong tawagan ng boyfriend ko para alamin sa kanya ang totoo. Bakit kayo magkasama ni Let kanina? Diretsahan kong tanong kay RJ pagkasagot niya ng aking tawag. Ha? Anong magkasama? As expected ay feeling inosente ang aking boyfriend. Huwag ka na mag-deny pa. May nakakita sa inyo ni Let na magkasama? Naibulalas ko sa phone at hindi ko na nagawa pang makapagtimpi. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko ay pilit niyang nililiko ang usapan. Teka, sino ba yung nagsumbong sa'yo ha? Yung mga kasis mo sa sorority? Hindi na mahalaga yon. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayong magkasama ni Let? Nawawala na ako ng pasensya ng gabing yon, Papa Dudut. Narinig kong huminga siya ng malalim sa phone. Okay. Inaamin ko, kasama ko nga si Let pero walang masama doon. Walang masama? Madalas daw kayong magkita ni Let tapos ang sweet-sweet nyo raw. Walang masama doon? Mataas na ang emosyon ko. Angeli, kalma lang. Huwag kang magalit sa akin. Ang sabi pa ni RJ na kalmado pa rin. Magkaibigan kami ni Let pero hanggang doon lang yon. Maniwala ka sa akin, ikaw ang mahal ko. Paninigurado pa niya sa akin. Paano ako magtitiwala sa iyo kung sinesikreto mo sa akin yung pagkikita ninyo ni Let? Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko hindi ko malalamang magkasama pa kayo ng babaeng yun kanina. Seryosong sabi ko. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa friendship namin ni Let pero wala talaga kaming sinesikreto. Wala kaming ginagawang masama. Madamdaming sabi sa akin ng aking boyfriend. Kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Dagdag pa niya. At dahil nga sa mahal na mahal ko noon si RJ ay nagpa siya akong bigyan siya ng second chance. Basta sa susunod ha, sabihin mo na sa akin ang lahat at saka ilimit mo naman ang pagkikita niyo ni Let. Kasi naaasar talaga ako sa babaeng yun Demand ko pa sa kanya. O sige, susundin ko yung gusto mo basta huwag ka na magtampo sa akin ha. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Mahal kita Angeli. Pangako sa akin ng aking boyfriend. Papadudot madalas kong patawarin at bigyan ng chance si RJ at binabaliwala ko palagi ang mga naririnig ko laban sa boyfriend ko. Siguro nagagawa ko yun kasi sobra ko nga siyang minamahal. At para maging tapat sa akin ang boyfriend ko ay ginagawa ko naman ang lahat. Nagpapakabuti akong girlfriend, naging maasikaso ko at ibinigay ko ang lahat ng gusto niya. Kaso Papadudot, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ko ang katapatan ni RJ dahil isang araw ay may narinig na naman ako na magkasama ulit sila ni Let. Kaya noong uwian, buong galit ko siyang hinarap. Magkasama na naman kayo ni Let kanina sa library? Bakit? Anong ginawa ninyong dalawa? Usig ko sa aking boyfriend. Angeli naman, akala ko ba nag-usap na tayo na pagkakatiwalaan mo ko?
Kasama ko si Let kasi kami ang magka-partner sa report sa economics. Nag-research lang kami dun sa library. Ang sabi ni RJ sa akin na ewan ko kung paniniwalaan ko ba o hindi. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng pwede maging partner bakit nung pa sa babaeng yon na kinakaasaran ko? Hindi ako may gusto noon, ang teacher namin na nag-decide na kami ang mag-partner. Sagot pa ni RJ. Hindi ko alam papadudod kung bakit ako nagsiselos ng ganito. Kahit na anong sabihin sa akin ni RJ ay parang ang hirap paniwalaan. Iba kasi ang intuition ko at parang may mali silang ginagawa. Para tuluyan ang mawakasan ang aking pagsiselos ay nagpa siya na akong harapin si Let kinabukasan sa eskwelahan. Hindi ako ang tipo ng babaeng palaaway pero handa akong mag-battle mode kung ang relasyon namin ni RJ ay naaapektuhan na. Ano pag-uusapan natin, Angeli? Mataray na tanong sa akin ni Let. Ganito na ang tratuhan namin sa isa't isa simula noong high school, freshman pa lamang kami. Hindi namin vibes ang isa't isa at para kasing gusto niya akong patalbugan palagi kaya malayo ang loob ko sa kanya. Kaunti lang naman ang pag-uusapan natin. Mataray din ang sabi ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kwentang tsismisan. Napataas pa lalo ang kilay ni Let. Tungkol ba kay RJ? May utak ka rin pala. Tama ka, tungkol nga sa boyfriend ko ang pag-uusapan natin. Wika ako na may stress sa salitang boyfriend. Gusto kong ipamukha sa kanya na boyfriend ko na yung nilalandi niya. Alam kong ikaw ang girlfriend ni RJ. Pero hindi pa siya natatapos ay pinutol ko na kagad ang sasabihin niya. Kung ganun pala bakit ka siksik ng siksik sa boyfriend ko? Kung alam mo na palang may girlfriend na si RJ bakit nilalandi mo pa siya? Siyempre tulad ni RJ ay magde-deny ang bruha. Wala kaming masamang ginagawa ni RJ, magkaibigan lang kami. Sige, sabihin na natin magkaibigan lang kayong dalawa pero pangit pa rin tingnan kung palagi kayong magkasamang dalawa. Ngayon Let, kung ako sa'yo dumistansya ka na sa boyfriend ko. Lumugar ka naman sa dapat mong kalagyan. Huwag mo nang landiin pa ang boyfriend ko kung ayaw mong magkagulo tayo. Banta ko sa babaeng yon. For your information, Angeli, alam ko kung saan ako lulugar at saka hindi ako malandi, no? Ang sabi pa ni Let. Kung ganun pala, pues, huwag ka nang lumapit pa sa boyfriend ko kahit na kailan. Gigil na ako ng mga oras na yon. Teka, bakit mo ba ako pinagsasabihan ha? Siguro boyfriend mo si RJ pero girl, tandaan mo. Hindi siya parang panty na walang makakagamit kahit na sino, no? In short, hindi mo siya pagmamay-ari. Ang banat pa ng bruha sa akin. Di lumabas din ang totoo na mahilig kang gumamit ng panty kahit na hindi naman sayo. Ang landi mo talaga, girl. Daing mo pa si Magdalena sa sobrang kakatihan mo. Galit na wika ko. Pero agad akong sinabunutan ni Let. Buti na lamang at mabilis ang flexes ko kaya natanggal ko kaagad ang kanyang kamay sa aking buhok. Pagkatapos noon ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Huwag mo akong masasaktan-saktan babaeng malandi ka ha. Kasi hindi lang ako ang makakalaban mo. Banta ko sa babaeng yon. Matapang ka lang kasi kabilang ka sa isang sorority. Sigaw pa ni Let. Alam mo Let, kahit na manas pa tayo, wala ka pa rin laban sa akin. Anak ka ng higad. Galit din na sigaw ko sa kanya. Sa pagkakataong yun ay natanaw ko si RJ na nagmamadaling lumapit sa amin. Angeli, anong ginagawa mo kay Let? Galit din na wika niya sa akin. Sinabihan ko lang naman ang babaeng to na layuan ka na. Sagot ko kay RJ. Pero nainis ako sa aking boyfriend nang makita kong mas inalalayan si Let kaysa sa akin. Ako ang girlfriend mo RJ at hindi ang babaeng yan pero parang mas concern ka pa sa babaeng yan. Paghihimoto ko.
Ikaw na nga din ang may kasalanan kay Let. Anong gusto mong gawin ko? Ang sabi ng boyfriend ko sa akin. Sa susunod na awayin mo pa siya, mapipilitan ako makipaghiwalay sa'yo. Banta pa niya sa akin. Pero dahil sa mahal na mahal ko noon ang aking boyfriend ay ako na lamang ang nagparaya at lumabas na talo. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili, Papa Dudut. At pagkatapos ay pumasok na kagad ako sa aking kwarto at ibinuhos ko ang aking sama ng loob kay RJ. Papa Dudut, simula noon ay naging malamig na ang relasyon namin ni RJ. Sinubukan ko siyang lambingin pero nanatiling baliwala ako sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin kaya madalas kong kausapin si RJ pero deadma lang talaga siya sa akin. At dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak na lamang, Papa Dudut. Daig ko pa ang tinorture sa ginawa sa akin ni RJ pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagpapakamartir pa rin ako. Ilang araw pa ang lumipas lalong bumagsak ang kalooban ko dahil sa panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Agad itong napansin ng mga kaibigan ko kaya gumawa sila ng paraan para manumbalik ang saya sa puso ko. Isang araw ay dinala ko ng aking mga kasorority sa isang bar. Oo, that time karamihan sa amin ay mga menor de edad. Pero dahil sa pag-aari yon ng kapatid ng isa sa mga kasis ko kaya nakapasok pa rin kami. Bukod sa mukha na rin naman kaming mga nasa 18 years old pataas. Angeli? Ano ba? Cheer up naman dyan. Alam mo sis, huwag kang nagmumukmuk dyan. Dapat nagsasaya ka ngayong gabi. Ang sabi sa akin ni Gail habang ina-uplift niya ako. Gail, hindi ko magawang magsaya ngayon eh. Matamlay kong sagot dahil inaalala ko pa rin noon ang panlalamig sa akin ni RJ. Simula kasi nung lusubin ko at awayin ko si Let, hindi na ako masyadong kinikibo ni RJ. Alam mo yun, para ba siyang biglang nanlamig sa akin? Ang kwento ko pa sa kaibigan ko. Isa lang ang patunay niyan, Angeli. Na totoong may namamagitan kina Let at dyan sa boyfriend mo. So ano, nagkikita pa rin ba sila? Hindi ko alam. Tipid kong sagot, parang gusto ko nang umiyak ng mga oras na yon. Masaya ka pa rin ba sa relasyon ninyo ni RJ? Mahal mo pa rin ba siya kahit na binibigyan kanya ng sakit ng ulo? Tanong sa akin ni Gail, kasi kung hindi na, iwalayin mo na yung boyfriend mo, dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahagod ni Gail ang aking likuran para ako ay kumalma. Basta sisa, tandaan mo, hindi na uso ang martir. Hindi lang naman si RJ ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami diyang lalaki na masigit pa sa kanya kesa dyan sa boyfriend mo. Ang payo pa nito sa akin. Samantala hindi namin namalayan na may lalaking lumapit sa amin. Hi Gail, bate ng lalaki sa aking kaibigan. Napalingon naman ako sa kanya. Matangkad, gwapong chinito ang lalaki at mukhang mayaman kung ang basihan ay ang suot niya na mga branded outfits at shoes. Ikaw pala MJ, ang tagal mo, kanina pa kitang hinihintay, ang sabi ni Gail sa lalaki pagkatapos ay nagbeso ang dalawa. At dahil sa curiosity ko sa lalaki ay hindi ko na hinintay pang ipakilala ito sa akin ng aking kaibigan. Sino siya Gail? Tanong ko. Ako si MJ, pakilala ng lalaki. Kabrad niyo ako sa male counterpart ng kapatiran. Ewan ko ba Papa Dudut pero bigla akong nabuhayan ang loob nang makita ko si MJ. Okay, pero hindi kita matandaan ha, ang sabi ko pa sa lalaki. Hindi lang kasi akong active sa mga meeting ng kapatiran. So, you must be Angeli. Am I right? Ang sabi niya pagkatapos ay ngumiti siya sa akin. Very visible ang kanyang dimples sa parehong pisngi. Magaling ka rin manghula no? Natatawa kong sabi. Not actually.
Nasabi na kasi sa akin ni Gail na isasama ka raw niya para ipakilala sa akin. Reply pa ni MJ sa akin. Napatingin ako kay Gail. Aba, balak pa akong i-match sa chinito cutie niyang kaibigan. Anyway, mabait naman si MJ Angeli. I'm sure na magkakasundo kayo. Assurance ni Gail sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan na kami ni MJ. Actually, masaya siyang kausap. May sense sa mga topic na sinisimulan niya. And I learned a lot from him. Siya din yung tipo ng lalaking listener dahil kapag ako naman ang nagkikwento, nakikinig talaga siya sa akin. Meaning, interesado talaga siya sa akin. Nang matapos ang night out ng mga magkakabarkada at nagsiuwian na ang karamihan kasama na si MJ, ay muli akong kinausap ni Gail. So, sino sa tingin mo ang mas lamang? Si MJ o yung boyfriend mo? Curious na tanong niya sa akin. Teka Gail, minamatch mo ba ako dyan kay MJ? Tanong ko. Napangisi naman ng aking kaibigan. Hindi naman pero maganda na rin kung nagsimula ka ng magkumpara ngayon, ang sabi pa niya. Napangiti na rin ako while thinking of MJ. I admit mas cute si MJ kesa kay RJ. Sagot ko naman. O ayan ha. So, sa'yo na nanggaling yan. Pagkatapos noon ay tumawa na lamang kaming dalawa ng kaibigan ko. Papadudod sa pagdating ni MJ sa buhay ko ay masasabi kong unti-unting nawala ang sakit sa dibdib ko na ibinigay sa akin ni RJ. Bagamat hindi naman kami super close ni MJ noong una pero masasabi kong nagkaroon ako ng pag-asang bumangon. Nabuo sa isipan ko na imbes na magmukmok ako sa bahay kakaisip kay RJ ay dapat pahalagahan ko muna ang sarili ko. Naisip ko rin na gamitin noon si MJ para ipamukha kay RJ na kaya kong maging masaya kahit na wala siya sa buhay ko. Oo, alam kong mali yun pero yon ang naisip kong paraan para ma-realize ni RJ ang lahat ng pagkakamali niya sa akin. Nagpatuloy ang coldness sa relationship namin ni RJ, papadudot. Pero kasabay naman noon ang pagkakaroon ng something special sa amin ni MJ. Noong una, hindi ko nagustuhan si MJ dahil sa kakulitan niya. Pero ewan ko ba papadudot, hinahanap-hanap ko na rin kinalauna ng kakulitan niya. Pero nagsimula ang spark sa amin dalawa nang minsan mag-text si MJ sa akin na crush daw niya ako. At yun na nga ang simula ng pagpaparamdam niya sa akin. Samantala isang araw ay nag-text sa akin na si RJ na dadalawin niya ako sa aming bahay. Habang hinihintay ko siya sa bakuran ay isang tawag naman ang aking natanggap mula kay MJ. Kumusta ka na Angeli? Ang bati ni MJ na napakaswabe ang boses. Hindi ako nakakaistorbo sa iyo? Hindi naman, sagot ko. Okay lang naman ako, may lakad kami ni RJ ngayon pero kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Tanong niya sa akin. Oo naman, pwede. Nag-i-entertain naman ako ng bisita eh. Teka, bakit ka ba pupunta sa bahay ko? Ang sabi ko. Wala lang, gusto ko lang na dalawin ka tapos para manligaw na rin. Diretso niyang sagot. Manliligaw? Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nasabi ko na ba sa yung may boyfriend na ako, hindi ba? Wala akong pakialam kung may boyfriend ka na. Diretsahang sagot ni MJ sa akin. Angeli, wala ka namang halaga kay RJ. Kaya kung ako sa'yo, ako na lang ang ipalit mo sa kanya. Ang sabi pa niya. Natahimik ako papadudot. Desidido talaga si MJ na makuha ang aking puso. Kung sa bagay, aaminin kong hindi na rin ako masaya kay RJ at pumasok na talaga sa isipan ko na makipag-break sa kanya. Besides, una ko pa lamang makilala si MJ ay tumibok na ang aking puso.
I'm 100% sure na mas better si MJ kesa sa present kong boyfriend na walang ginawa kundi ang saktan at baliwalain lamang ako. Alam ko may pag-asa ako sa iyo, ang sabi pa ni MJ. Mararamdaman mo lang yung pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako na makakalimutan mo na si RJ. Paninigurado niya sa akin. I love you, Angeli. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kilig. I love you ko dyan. Sige na, bye. Ingat, MJ. Angeli? Narinig ko ang boses ni RJ sa aking likuran. Namutla ako at pinagpawisan, Papa Dudut. Hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala siya. At sigurado akong narinig niya ang usapan naming dalawa ni MJ. Andiyan ka pala, RJ. Bakit hindi ka nagpapasabi? Kunwari galit-galitan ko lamang. Paano hindi ako magpapasabi? Abala ka sa pakikipaglandian sa kausap mo sa phone? Galit na wika ng aking boyfriend. Nawala na akong ganang umalis. Ang sabi ko na lang, sabay talikod. Pero pinigilan ako ni RJ nang aalis na ako pabalik sa bahay. Nagpapaligo ka pa sa iba? Samantalang may boyfriend ka na? Bakit ikaw, RJ? May girlfriend ka na pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang babae. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Paano hindi ako mag-i-entertain ng manliligaw? Kung yung boyfriend ko walang ginawa kundi ang saktan, pagsilosin at baliwalain lang ako. Sa totoo lang, RJ, punong-puno na ako sa relasyon natin. Sa susunod ayoko malalaman ko na nag-i-entertain ka ng manliligaw. Kasi kung hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Kung hindi ano, sino ka para pigilan ako? Hamon ko pa sa kanya. Boyfriend mo ako, sigaw ni RJ sa akin. Hindi na ngayon, sigaw ko rin sa kanya. Halatang nagulat siya sa aking mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Dederechahin na kita. Kaya ako nakipagkita sa iyo para sabihin sa iyo na gusto ko na makipaghiwalay. Dagdag ko pa. Hindi, Angeli. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi ko kaya. Halos maiyak si RJ ng mga oras na yon. Buo na ang desisyon ko, RJ. Wala nang patutunguhan pa itong relasyon natin. Huli kong sabi sa kanya bago ko siya iniwan ng tuluyan. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni RJ. Pero syempre ay ayaw ni RJ na makipaghiwalay sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siya at in-entertain ko na lamang ang panliligaw sa akin ni MJ. Doon ay naisip ko na si MJ ang solusyon para makaganti na ako kay RJ. Para ma-realize ni RJ na nagkamali siya ng sinaktan. Samantala kahit na mahal ko pa ang ex-boyfriend ko ay nahulog din ang loob ko kay MJ. Pero hindi ko muna siya sinagot. Gusto ko kasi na buo na ang nararamdaman ko bago ko bitawan sa kanya ang salitang oo. Pero papadudot kasabay ng pagmamabutihan namin ni MJ ay hindi ako tinigilan ni RJ. Nagtatandaan ko pa noon na sa coffee shop ako, naghihintay sa dalawa kong kaibigang sina Gail at Marie ay hindi ko napansin na nandun din pala si RJ. At wala akong kamalay-malay na nilapitan niya. Angeli, ang tawag niya sa akin. Napalingon ako at nagulat nang makita ko siya sa aking likuran. Pagkatapos ay lumakad dito ng kaunti patungo sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Aaminin kong hindi ako masaya nang makita ko siya ng araw na yon. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Ang sabi ni RJ sa akin sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre pumalag ako sa kanyang pagkakahawak. Ano ba, bitawan mo ko? Utos ko sa kanya. Huwag kang magskandalo dito, ang sabi niya sa akin. Pero desidido akong magskandalo para tigilan niya ako.
Mag-iskandalo ako kung hindi mo ako bibitawan sa braso ko pagbabanta ko sa kanya. Agad namang binitawan ni RJ ang aking braso. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa labas, sagot niya. Bakit? Hindi ba pwedeng dito sa loob ng coffee shop? Mataray kong tanong. Masyado bang importante yan para pag-aksihan ko pa ng panahon? Sa pagkakataong yun ay muli siyang nakiusap sa akin. Angeli, please. Doon tayo sa labas mag-usap. Doon tayo sa parking lot. Tahimik doon. Walang makakarinig sa atin. Para matapos na ito ay nagpasya na lamang akong sumama kay RJ sa labas ng coffee shop. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Naiirat akong tanong sa aking ex-boyfriend. Kayo na ba ni MJ? Diretsang tanong niya sa akin. RJ, tapos na ang lahat sa atin. Kaya kung magbo-boyfriend man ako, wala ka nang pakialam sa akin pag mamatigas ko. Pero wala pang 3 buwan simula nung hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Teka, wag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa 3-month rule na yan ha? Naman RJ, sa pelikula lang yon. Sa totoong buhay walang ganon. Maya-maya pa nakita kong naiyak na ang aking ex. Bakit ang dali mo akong ipinagpalit sa iba? Hindi ka naging mabuting boyfriend sa akin. Puro sama ng loob lang ang ibinigay mo sa akin. Ngayon, karapatan kong humanap ng pagmamahal sa iba. Ang sabi ko habang binabaliwala ang pag-iyak niya sa harapan ko. Angeli, nasasaktan na ako. Pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya, ang sabi niya sa akin. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Ano bang gusto mo? Ang makipagbalikan sa'yo? Sorry RJ pero hindi na mangyayari yan. Nagmamakaawa na ako sa'yo Angeli. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Mahalin mo ulit ako. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita. Hindi na kita sasaktan pa. Ang sabi ni RJ na noon ay lumuhod na sa harapan ko. Nagbuntong hininga na lamang ako. Kahit ano pa kasi ang gawin ni RJ ay buo na ang aking desisyon. Hiwalay na kami and there's no turning back. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Aalis na ako. May lakad pa kami ng mga katropa ko. Huwag mo naman sanang sayangin ang pinagsamahan natin. Pahabol na sabi pa ni RJ. Nagpanting naman ang aking tenga sa mga narinig ko. Huwag mo sabihin sa akin yan kasi una sa lahat, ikaw ang nagsaya ng pinagsamahan natin. Kung hindi mo ako sinaktan noon, di sana tayo pa rin dalawa. Di sana masaya pa rin tayong dalawa na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na si RJ at dali-dali akong bumalik sa loob ng coffee shop. Pero bago ako tuluyang makapasok sa loob ay narinig ko ang kanyang malakas na pagbabanta. Angeli, bumalik ka rito, magpapakamatay ako kapag nawala ka sa akin. Papadudot, sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko habang kaharap ko si RJ. Dahil aaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko pero nag-decide pa rin ako na magbingi-bingihan sa kanya dahil gusto kong ma-realize ni RJ ang pagkakamali niya. Ilang buwan ang lumipas ay naghabol pa rin sa akin si RJ hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Nagsisigaw si RJ sa tapat ng aming bahay. Buti na lamang at walang mga magulang ko noon dahil sa trabaho. Kasi kung hindi ay baka kanina pa siyang dinala sa pulis. Angeli, lumabas ka dyan. Kausapin mo naman ako. Narinig kong sigaw ni RJ sa labas ng tila ba nag-aamok.
Para matapos na ang kabaliwan ni RJ at dahil sa nakakahiya na rin sa mga kapitbahay kaya nag-decide na lamang akong harapin ang nagwawala kong ex-boyfriend. Ano bang problema mo, RJ? Sigaw ko sa kanya. Lasing ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagwawala mo dito, tatawagan ko yung mga barangay tanod. Pero bago ko pa magawa yun ay bigla na lamang naglabas at nagkasa ng baril si RJ. Nasindak ako dahil itinutok niya yon sa akin. Sumama ka sa akin, demand niya sa akin. Anong gagawin mo sa akin, RJ? Ano ba? Huwag mong itutok sa akin yung baril. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sobrang takot noon. Tama ng satsat. Kung ayaw mong masaktan, sumama ka na lang sa akin. Tanging sagot sa akin ni RJ, sabay hablot ng aking braso. Hindi na ako pumalag kasi sobra akong natakot sa hawak niyang kalibre 45 na alam kong pagmamay-ari ng kanyang tatay na isang lisensyadong supplier ng baril. Dinala niya ako sa kanyang tinutuluyang bahay kung saan siya lang ang nakatira. RJ, ano bang gagawin mo sa akin? Kung may binabala kang masama, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Pagmamakaawa ko sa aking ex-boyfriend. Huminga ng malalim si RJ. Huwag kang matakot, Angeli. Hindi ko kayang saktan ng babaeng mahal ko. Ang sabi niya sa akin. Anong gagawin mo dyan sa baril? Tanong ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nakikiusap ako. Mahalin mo ulit ako. Balikan mo na ako, parang awa mo na. Angeli, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naiiyak pa rin ako sa sobrang takot dahil hawak pa rin niya ang baril. Sorry pero nakamove on na ako sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin. Sagot ko habang umiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mulit ako? Desperadong tanong niya sa akin. Wala na, ang tangi kong nasagot sa kanya. Ikaw lang ang huling babaeng mamahalin ko. Ang sabi niya habang tinutok niya sa bandang baba ang dulo ng hawak niyang baril. Napasigaw ako. RJ, huwag mong gagawin yan, pakiusap ko. Kung hindi ka na babalik sa akin, mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Pagkatapos noon ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kitang-kita ang dalawang mata ko kung paanong sumabog ang ulo ni RJ sa buong sala. Napasigaw ako sa sobrang takot, Papa Dudut. Hindi ko makakalimutan ang bangungot na yon sa buhay ko. Nakaabot ako ng ospital na nakapaa at magulo ang buhok at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Lumipas sa mga araw at nailibing na si RJ pero depressed pa rin ako sa mga nangyari. To the point na sinisisi ko na ang sarili ko. Papadudot simula noon ay hindi na ako tinigilan pa ng konsensya ko. Ultimo sa panaginip ko ay nagpapakita sa akin si RJ at kinukuha niya ako. Ilang beses kaya nagpunta ako roon sa puntod niya at kinausap ko siya na huwag na niya akong kunin. Papadudot 13 years na ang lumipas. Pero nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin si RJ sa tabi ko dahil kada may nangyayari sa akin na hindi maganda ay nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Para bang inililigtas niya ako sa kapahamakan. Sa ngayon din ay may asawa na ako sa katauhan ni MJ. Ikinasal po kami noong 2011 sa probinsya niya sa Aringay, La Union. 4 na rin ang anak namin, lahat ay puro lalaki. Maayos naman ang trabaho namin at nakapundar na kami ng bahay at lupa at isang SUV. Sa kabilang banda ay mabuting haligi naman ang tahanan si MJ at nagagampanan naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang isang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut.
Ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo na sana ay mabasa niyo po ito. Maraming salamat po and God bless po sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Angeli. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Angeli. Naging tapat naman siya kay RJ at minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni RJ at sa halip ay ng babae pa siya. Sinaktan at binaliwala lang niya ang lahat ng efforts ng kanyang girlfriend para sa kanya. Lahat ng tao ay marunong ding masaktan at sumuko kapag sobra na. Kaya hindi natin masisisi si Angeli kung maghanap siya ng pagmamahal sa iba. Pero noong nawala na ang pagmamahal ni Angeli ay siya naman ang pagsisisi ni RJ. Kung nasaktan man siya at iniwan ng girlfriend niya, he deserve it. Kasi wala siyang pagpapahalaga sa taong nagmahal sa kanya. Sinayang niyang lahat ng pagkakataong ibinigay sa kanya ni Angeli. Nakakalungkot nga lang na nauwi sa pagpapakamatay ang pagsisisi ni RJ. Pero liwanagin natin, hindi yun kasalanan ni Angeli. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kung hindi ang taong gumawa nito sa kanyang sarili. Mga kaibigan, palagi nating tatandaan, bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin mo muna kung kaya mo siyang mawala sa iyo. At kung kayo naman ay nakakaramdam ng kalungkutan at pakiramdam ninyo ay gusto nyong wakasan ang inyong buhay, huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga taong makakatulong sa inyo tulad ng inyong pamilya, ng mga pare at ng mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po.